19 years old na grade 12 student, nagsimula ng negosyong kutsinilyo at lechon belly. Nakapagpundar na rin siya ng sariling piggery at may 20 katao na nabibigyan ng trabaho. Ang Gen Z negosyante, kumikita ng... Kumikita po kami ng 6 digits kada buwan. And pagka Christmas po, ganyan, holiday, mas tumitriple po siya. Totoo ngang age is just a number dahil si Bagets, aba, isa ng negosyante. Sa culinary capital of the Philippines na Pampanga, gumagawa na ng pangalan sa mundo ng negosyo ang Gen Z na si JC. Main character ang dating ng second-year college student na ito na kumukuha ng kursong culinary dahil habang nag-aaral, isinasabay niya ang pagnenegosyo. 2 taong nakalilipas nang sinimulan niya ang negosyong kutsinilyo at lechon belly. Sa murang edad, talaga namang mapapastan ka kay JC dahil alam na niya agad ang gusto niyang gawin. Para sa akin po, mas maganda po na mas bata kasi marami pa po tayong time. Pwede pa po tayong mag-fail. Kunwari, pagka bata ka, ay matanda ka na, may anak ka na, paano kung nagsimula ka ng mag-business tapos nag-fail? Wala kang rest back. Parang sa parents ko ngayon, meron akong rest back na meron pa rin makakain pa rin ako kahit na tumaya ako sa business. Meron pa rin backup. Bago pa ang negosyong ito, nagsimula muna siya sa pagbebenta ng karne sa harapan ng kanilang bahay. Nag-start lang po sa pagbebenta ng karne. Tapos may sobra po akong part ng baboy na pang lechon belly. So mahilig po kasi akong magluto, tinry ko po siya. Pinatry ko rin po sa mga kaibigan ko, sa mga friends ko, tinignan ko po yung feedback, kung ano po yung pwedeng baguhin. And ayun po, nakuha ko na po yung tamang timpla and pinasok ko na po siya sa market. Pero bago niya nakuha ang tamang timpla, marami raw nasunog at nasayang ng mga baboy. Sinimulan ko po siya 2021 February po. Nag-online class pa po ako noon habang nag-aaral po sa laptop tapos nagluluto din po ako. Pinakamahirap po na part doon nung nagsisimula ako, gigising po ako ng 1 AM para mamalengke. Tapos magluluto po ako. Tapos magdi-deliver, alos ako lang po lahat talaga. Gamit ang 3,000 pisong puhunan at isang turbo oven, ipinush ni JC ang pangarap na negosyo. Nag-start po ako sa isang turbo oven, ngayon meron na tayong 5 industrial oven. Ang tamang timpla ng kutsinilyo na nadiskubre ni JC, ituturo niya sa atin ngayon. Ang mga panimpla, asin, iba't ibang spices na secret lang daw, paminta at suka, at saka imemekus-mekus sa katawan ng baboy. Sunod na ilalagay ang bawang, sibuyas, onion leeks at tanglad. Mekus-mekus lang ulit. Yung mga baboy po namin, 2 to 3 months old po sila para yung lasa nila and malambot po siya kasi bata pa. So ang gamit po natin ngayon na baboy is native. Galing din po sa mismong farm namin. And bakit po native? Kasi po yung native, matagal po yung luto niya. Para naman sa balat, pinapahiran ito ng toyo para maging malasa. Ngayon po lalagyan natin ng foil para hindi po matusta yung mga buntot tsaka tenga. Isasalang na po natin siya sa oven ng 185 degrees Celsius in 3 hours. And every 30 minutes po lalagyan po natin siya ng oil para mas lumutong. Matapos ng 3 oras, luto na ang kutsinilyo. Yung ganitong kutsinilyo, kailangan siya ma-consume before 5 hours kasi bata pa siya, mabilis siyang kumunat at manipis yung balat. Kaya naman, kain na! Ang mga baboy na ginagawang kutsinilyo hindi na raw kailangang bilhin ni JC dahil nakapagpundar na rin siya ng sariling piggery farm. Ngayon nasa pig farm tayo, dito namin pinapalaki yung mga ginagawa namin kutsinilyo. Yung mga kinakain nila dito is natural, hindi kami gumagamit ng feeds. Katulad nito, sapal ng tao kasi mataas sa protein. Tapos marami kaming mga gulayan dyan, yung mga reject na pinapakain namin sa kanila. Parang yun na yung mga vitamins nila. Tsaka native po yung ginagamit namin para mas matagal po yung lutong tsaka mas malasa. The
Kasi naisip ko, paano ko expand. Minsan naubusan ako ng baboy. So, maganda siguro kung mag-farm ako kahit na medyo mahal yung una pero mas gagaan naman and mas kikita pa. Siyempre po mas malaki po yung kita kasi sa akin na rin po yung baboy eh. Sa edad ngayon na 21, marami na rin natutulungan si JC. 20 tauhan na katuwang sa lechonan at piggery ang pinapasahod niya. At maniwala kayo't sa hindi, walang halong char ang kinikita ng negosyo ni JC. Lit! Kumikita po kami ng 6 digits kada buwan and pagka Christmas po, ganyan, holiday, mas tumitriple po siya. Pero bago nakamit lahat ng ito, hindi raw naging madali para kay JC ang pagiging batang negosyante. Challenging po doon kasi bata po ako, parang yung ibang tao nagda-doubt sa akin kasi bata pa lang ako, ba't ako nag-business, mag-aaral na lang ako. Yung na-realize ko lang po doon is yung konti lang po yung magsusupport sa'yo sa una. Pero sa uli, marami pong magko-congrats pag successful ka na. Kahit na may mga nagdududa, mas ginalingan ni JC dahil may inspirasyon siya. Siguro po sa akin number 1 po si mama ko po kasi single mom po siya. Parang ako na po yung naging partner niya. Kasi yung dalawa ko pong kuya may asawa at saka iba na pong buhay. Kaya ako po yung tumatayo na partner niya. Sa dami ng responsibilidad, mapapatanong ka na lang, paano nga ba napagsasabay ni JC ang negosyo at pag-aaral? Spill the tea! Para sa akin po, yung pinakamahalaga po na system is time management. Yung schedule ko po, umaga, pupunta po ako ng farm. Tapos mga afternoon po, pupunta po ako sa lechonan. Tapos afternoon po hanggang gabi, hapon, mag-aaral na po. Bago po matulog, ipa-plans ko na po kung ano po yung gagawin ko kinabukasan. Payo ni JC sa mga batang negosyanteng gaya niya, Huwag po silang ma-discourage and tuloy-tuloy lang po nila yung ginagawa nila. And mag-focus po sila dun sa goal nila and develop po nila yung mindset ng pagiging entrepreneur. walang pinipiling edad ang pagninegosyo. Bata man o matanda, basta ginusto mo, magagawa mo.